Amen. Salamat sa Diyos at tayo narito. Tayo nagpupuri at makikinig ng kanyang salita. So samahan niyo po ako at medyo kinakabahan. So maganda yung tawag dito. Testimony ni Sis Mau, na-encourage ako doon. Alam niyo po na meron din isang pastor na nagsabi sa akin yan, na kung gusto mong i-bless ka, maglingkod ka sa Panginoon. Yan, amen. So gusto ko rin po magpasalamat sa Panginoon. Unang-una, uso yung increase sa bonus. So last week po, naka-receive din po ako. Salamat po sa Diyos. At malaking bagay po dahil may may application po kami, magagamit po namin sa aming application. So talagang ang Diyos po ay laging timing, especially para po sa ating pangangailangan. Yan po. Amen. So gusto ko lang din pong batiin yung ating mga viewers sa YouTube Live. Nawa po ay pagpalain kayo ng Panginoon at ang ating mga kapatid na nandito, alam ko po ang iba sa inyo ay galing sa work at pumunta pa rito kahit pagod po at ganon din po ay dalangin ko rin po na ang pagpagpala ng Panginoon ay sumainyo. So pangalawang pagkakataon ko na po dito na tatayo bilang isang preacher at nagpapasalamat po ako dahil isang pribilehyo po na magamit mo muli ng Panginoon. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, are you ready to hear the Word of God? Amen. Salamat po. So in the meantime po, our topic po ay hindi po manggagaling po sa ating series. So pahinga po muna tayo. But I believe that tonight we will learn from the Lord yung ating fresh revelation na nagmumula sa Kanya. So our topic for tonight is all about obedience, blessings, and healing. So, and we can learn this from one of the famous character in the Bible. So, ang topic po natin ay makikita yan. Thank you, bro. The mistakes of Naaman. So, please rise for the reading of the word po. So, ang ating pong scripture tonight ay manggagaling po sa 2 Kings chapter 5, 1-14. So sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great man with a master and in high favor. Because by him the Lord had given victory to Syria. He was mighty man Baal, but he was a leper. Now the Syrians on one of their raids had carried off little girl from the land of Israel, and she worked in the service of Naaman's wife. She said to her mistress, "Would that my Lord were with the prophet who is Samaria, he would cure him from his leprosy." So Naaman went in and told his Lord, thus and so spoke the girl from the land of Israel. And the king of Syria said, "Go now, and I will send a letter to the king of Israel." So he went, taking with talents of silver, 6,000 of shekels of gold, and changes of clothing. And he brought the letter to the king of Israel, which read, "When this letter reaches you, know that I have sent to you Naaman my servant, leprosy." And when the king of Israel read the letter, he tore his clothes and said, "I am God, to kill and to make alive, that this man sends word to me to cure a man of his leprosy. Only consider and see how he is seeking a quarrel with me." But when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his clothes, he sent to the king, saying, "Why have you torn your clothes? Let him come now to me, that he may know that there is a prophet in Israel."
So Naaman came with his horses and chariots and stood at the door of the Elisha's house. And Elisha sent messenger to him, saying, Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh shall be restored, and you shall be clean. But Naaman was angry, went away, saying, Behold, I thought that he would surely come out to me and stand and call upon the name of the Lord his God, and wave his hand over the place and cure the leper. Are not Abana and Parpar, the rivers of Damascus, better than all the water of Israel? Could I not wash in them and be clean? So he turned and went away in the river. But his servant came near and said to him, My father, it is a great word that prophet has spoken to you. Will you not do it? He said to you, Wash, be clean. So he went down and dipped himself 7 times in the Jordan, according to the word of the man of God. And his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa gabing ito, Lord. Dalangin ko po na pagpalain mo ang mga salita, Panginoon, at ikaw lamang, Panginoon, ang manguna sa amin. Holy Spirit, ikaw po ang magmanifest sa bawat isa, at ang hayaan mo, Panginoon, na ang iyong mayamang salita ang marinig namin, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen. Amen. Makakapo na po tayo. So, ang ating pong topic ngayon is the mistakes of Naaman. So, alam ko po, ang iba sa inyo is kilala na po siya. At yung iba naman ay maaring ngayon nyo lang narinig yung kanyang istorya. So, usually, hindi natin pinag-uusapan yung pagkakamali, di ba? Yung mistake. Kasi ang gusto natin, yung mga magagandang bagay lang yung ating maririnig. And we don't like to go back from yung mga previous na pagkakamali natin, di ba? But alam nyo ba, mga kapatid, na in the Bible, may mga character, alam natin yan, may mga character sa Bible na ginamit din ng Diyos na meron din silang mga pagkakamali. At tulad nila Eva at Adan, di ba? Nagkamali sila, hindi nila sinunod ang utos ng Panginoon, di ba? Si David, di ba? Adultery and murder. And madami pang iba. So, yung mga pagkakamali na to is hindi natin pwedeng i-ignore. Di ba? Hindi ibig sabihin na may pagkakamali sila is babaliwalain din natin at hindi na natin papansinin. Kasi usually, pag nagkamali ang isang tao, kalilimutan natin. But here in the Bible, here in the Word of God, lahat ng mga sinasabi ng Lord dito sa atin is may meaning para sa atin. So, tingnan natin sa Romans 15:4. For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the Scripture, we might have hope. So lahat po ng binabasa natin, lahat na napapakinggan natin, lahat ng natututunan natin sa salita ng Diyos is merong instruction na ibinibigay ang Panginoon. Ganon din, meron ding encouragement para sa atin. So the Bible says that every instruction in the Bible is a warning din para sa atin. And ganun din, sabi ko nga kanina, encouragement and a lesson for all the believers who truly follow Jesus Christ. So kaya tayo nagbabasa ng Biblia, kaya tayo nakikinig ng mga preaching, kaya tayo pumupunta dito is para ano? Hindi lang para ma-bless, kundi para matuto din tayo kung ano yung ipinaparating ng Panginoon para sa atin. And I do believe na hindi lang ako, ang bawat tumatayo na preacher dito, laging may fresh revelation ang Panginoon para sa atin. Amen. Certainly, this is true in the case of Naaman.
From the text, we learn that Naaman made some mistake in his dealing with God, mistake which are commonly made by men today. Nangyayari din sa atin ito. By studying the mistake of Naaman, we can learn of the things in which he did that were wrong and warn people, winawarningan tayo today against committing the same. Committing the same. Ibig sabihin, alam ng Lord na yung nangyari noon, especially sa Old Testament, may mga pangyayari sa Bible na makikita natin sa Old Testament na, alam mo yon, mas grabe, patayan, yung mga pagkakamali. Alam ng Lord na pwedeng mangyari ito ngayon sa kasalukuyan. Kaya, winawarningan din tayo ng salita ng Diyos at para makapaghanda tayo. Let's notice his case. Number 1, Naaman needed help. Alam naman natin na from the 2 Kings 5 verse 1, Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great man with his master in high favor, because by him the Lord had given victory to Syria. He was a mighty man of valor, but he was a leper. So imagine niyo si Naaman, isang commander ng army, at marami siyang servant. And sabi dito, he was a great man with his master in high favor. Kasi nakilala siya dahil maaring madami na siyang naipanalo at dahil sa kanyang mga servant. But may problema si Naaman. Ano yung problema niya dito? He was a leper. Meron siyang sakit. At yung sakit na to ay hindi basta-basta. Yung sakit na to ay what is leprosy? Ganito po ang itsura ng may leprosy. Is an infection caused by slow-growing bacteria. It can affect the nerves, skin, eyes, and lining of the nose. So isipin nyo, ang isang commander ng army, ang isang leader, ang isang leader na napakaraming servant o tauhan, di ba? Tapos meron kang ganyang sakit. Ano kaya mararamdaman mo? Di ba? Ano kaya mararamdaman mo? Di ba may stress ka. Yung emotion mo sobra. Naalala niyo yung COVID? Di ba? Naalala niyo yung COVID? Yung unang nagka-COVID dito sa Kuwait? Ano nangyari? Kahit kaibigan mo, kahit kapatid mo, pag may COVID ka, lalayuan ka. Hindi ka nila pupuntahan kasi takot sila. Takot sila sa namahawa. Ganon din dito kay Naaman. Yung sakit na leprosy is nakakahawa rin. At unti-unting, ito yung sakit sa balat na unti-unting inuubos yung laman mo dahil sa bakterya. At apektado lahat ng yung katawan. So ito po ang kanyang kwento. So Naaman was a great and honorable man, but he was a leper. And only God could provide a cure. Amen. So kahit isa siyang leader, kahit mataas ang kanyang posisyon, wala siyang magagawa sa kanyang sakit. Kundi Panginoon lang ang kayang magpagaling sa kanya. Panginoon lang ang makakapagpagaling sa atin. Panginoon lang ang makakapag-alis kung anong merong sakit sa ating katawan. So kahit kilalang tao tayo, kahit mataas ang ating pinag-aralan, kahit marami tayong pera, kahit marami tayong mga ari-arian, kung wala naman tayong Diyos, bale wala. Amen. So people today are lost in sin and only God can provide the forgiveness of sin. Wala tayong sakit, wala tayong ganong katulad ni Naaman.
Wala tayong nakakahawang sakit ngayon. But alam nyo ba, mga kapatid, na meron tayong spiritually may sakit tayo. Yun yung sin. Yun yung sin na sinasabi. Spiritually, yun yung sakit natin. People today are lost in sin. Hindi natin alam na nagkakasala na tayo. But katulad din ng only God could provide a cure. Siya rin yung nagpapagaling. And ang Panginoon din ang magpo-provide ng forgiveness para sa ating kasalanan. Amen. Puntahan natin Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ang sabi dito, walang nakapantay sa Diyos. Siya lang ang perpekto. Lahat tayo nagkasala, pero siya lang ang perpekto. We are all sinner and no one comes to the standard of God. Yung standard ng Panginoon, hindi natin maarok yun. Hindi natin maaabot. And Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in the Christ Jesus our Lord. So our sin is equivalent to eternal death. But because God's grace, we are saved because of Jesus Christ who gives eternal life. So kung tayo makasalanan, kung meron tayong sin sa atin, ang Panginoon lang din ang makakapagpatawad sa atin. Kung meron tayong sakit, ang Panginoon lang din ang makakapagpagaling nun. Wala nang iba. So number 2, Naaman went to the wrong man for help. And he brought the letter to the king of Israel, which read, when this letter reaches you, know that I have sent to you Naaman, my servant, that you may cure him of his leprosy. Yung kwento kasi na binasa natin kanina, merong isang servant yung isang babae na servant ng kanyang asawa, na ito yung nagsabi na merong isang prophet sa Samaria na pwede magpagaling sa'yo. So ngayon, si Naaman naman, dahil maganda yung balita na inihatid ng servant, agad-agad naman na nag-ask siya ng help doon sa kay Ben-Hadad na hari ng Syria. Ngayon, si Ben-Hadad naman is nagpadala ng sulat sa hari ng Israel, kay King Joram. So, ang sabi dito, Naaman went to the wrong man for help. Ano yung pagkakamali ni Naaman dito? The king did not have the power of God to heal him. Alam niya yung balita na pwede siyang pagalingin nung prophet doon sa Samaria, doon sa Israel. Pero anong ginawa niya? Dumiretso siya sa hari. Actually, 2 hari nga yung pinagdaanan niya eh. Hari ng Syria na humingi pa siya ng tulong. Then yung hari ng Syria naman humingi rin nag-send din ng sulat dun kay King Joram ng Israel. So 2 hari pa yung kanyang dinaanan. Humingi siya ng tulong. But the king did not have the power of God to heal him. Walang kakayahan ang hari na pagalingin siya. Walang kakayahan na kahit sino, sabihin natin kahit doktor pa yan, kanino bang kumukuha ng wisdom and knowledge ng doktor? Sa Panginoon pa rin. Di ba? Number 2, people today go to the various one instead of going to the Savior, Jesus Christ. Di ba madaming ganyan? Na instead na lumapit tayo diretso sa Panginoon,
is madami tayong nilalapitan ng mga tao, iba-ibang tao, di ba? Hindi naman masama na lumapit tayo, hindi po masama yon. But dapat bilang isang Kristiyano, alam natin kung sino yung dapat una nating lapitan. Dito na-review ako nung aking inaaral to dahil kami po ay hindi pa tapos sa aming biometric. Ngayon, ang gusto namin, nakarinig kami ng, na pwede may magwawasta daw. No, parang ano, di ba? Parang ang una nating lalapitan, basta pag may wasta, lapit agad tayo. Pag may pwedeng tumulong na malaking tao, lalapit agad tayo. But hindi po masama yon. But ang mali lang is hindi namin na ipag-pray. Di ba? Hindi natin na ipag-pray minsan yung mga ganong bagay. Napag-pray din natin yung mga sinasabi ng mga wasta na pwedeng tumulong sa atin. But ang point po dito is always na kung alam natin ang salita ng Diyos, nakakarinig na tayo ng magandang balita, lagi tayong nakikinig ng mga preaching, alam mo yon, na, sa Panginoon pa rin tayo dumirekta. John 14:6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus said to him, siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Amen. Kaya nga, kung nasa atin ang Panginoong Jesus, hindi tayo pwedeng iligaw ng kahit sino. Hindi tayong pwede iligaw ng kaaway. Dahil meron tayong Jesus sa buhay natin. Hindi tayong pwede lokohin ng sino man. Dahil meron tayong Jesus sa buhay natin. At meron tayong buhay na kahit magkasakit tayo, merong magpapagaling sa atin. Amen. Number 3. Naaman's cleansing was conditional. Conditional bakit? Basahin natin. 2 Kings 5:10. The Elisha sent a messenger to him saying, Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh shall be restored, and you shall be clean. Bakit naging conditional yung kanyang cleansing? Kung babasahin natin, babalikan natin yung istorya ni Naaman. Nag-e-expect si Naaman na si Elisha mismo ang haharap kay Naaman. But si Elisha is nagpadala ng messenger na si Gehazi, ang pangalan Gehazi. Pinadala niya si Gehazi at sinabi niya to na Go and wash in the Jordan 7 times and your flesh shall be restored and you shall be clean. Nagulat siya. Hindi niya inaasahan yung mga ganong bagay na kala niya ang pagagalingin na siya ni Elisha. Na pag pumunta siya doon sa bahay ni Elisha is gagaling na siya. But nagulat siya. Andun siya sa labas ng bahay ni Elisha, pinadala niya yung kanyang messenger at sinabi niya ito. He had to follow the instruction of God's prophet to be cleansed. Nandun na yung instruction ng Panginoon. But nagdalawang isip siya, bakit? Yung hindi naman direct yung prophet ang nagsabi sa kanya yung messenger Diba? Ganon din tayo sa ating buhay. Minsan, may sinasabi na ang Panginoon sa atin, direkta sa atin, diba? Minsan may ginagamit pang tao ang Panginoon, kapatid, diba? Pero hindi pa rin tayo nakikinig. Kasi maaring by emotion sa isip natin, kaya hindi natin ito sinusunod. People today must obey Christ to be forgiven of sin. Yung pag-obey natin sa Panginoon. Si Naaman, hindi 100%, o wala pa nga Hindi pa siya nag-obey dun Although, pumunta siya doon sa Samaria para
para harapin si Elisha, para pagalingin siya. But nung nakita niya yung sitwasyon na yung messenger lang yung, si Gehazi lang yung haharap sa kanya, parang nag-iba yung ihip ng hangin. Parang, totoo ba to? Parang niloloko lang ako nito Parang hindi totoo di ba? May pagdadalawang isip. So Hebrews 5:9. And being made perfect, he became the source of eternal salvation to all who obey him. After salvation, kung tinanggap na natin ang Panginoon, hindi po doon matatapos ang lahat. After na tumanggap po tayo. After na makilala natin ang Panginoon. After salvation, we need to do something. And that is to obey God, whatever He is saying to you. So hindi po natatapos ang sa ganun lang na tinanggap lang natin ang Panginoon at wala tayong gagawin. We need to obey. Kaya nga, pag tinanggap natin ang Panginoon, nasa sa atin na siya. Kasama na natin siya. Lahat ng sasabihin niya, lahat ng ipapagawa niya sa atin, kailangan natin i-obey. Yun yung napag-aralan natin sa Union with Christ, di ba? Nandun na sa atin ang Panginoon nung tinanggap na natin. Kaya kung anong instruction ng Panginoon sa atin, kailangan nating sundin. Matthew 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Kaya nga, hindi lahat po, ito po yung real talk, hindi lahat na pumupunta sa church is sumusunod sa Panginoon. Hindi lahat na tumanggap sa Panginoon ay sumusunod sa Panginoon. Kaya nga, the Bible, the Word of God encourage na sumunod sa Panginoon. Kasi pinag-usapan natin kanina, merong instruction, merong encouragement ng Panginoon sa atin. And isa ito sa mga warning ng Panginoon sa atin, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. So kailangan natin i-obey ang Panginoon, kailangan natin gawin ang kanyang pinapagawa sa atin. Sino nakanood dito ng pelikulang Left Behind? Di ba? Sino yung mga na-rapture doon? Sa loob ng aeroplano, di ba? Yung pilot, steward. Tapos meron, doon sa bandang huli ng istorya, merong pastor na naiwan. Di ba? Merong pastor na naiwan. Bakit kaya naiwan yung pastor? Palagay nyo. Bakit may mga naiwan kaya mga tao? Di ba? Hindi nila kilala ang Panginoon. Bakit naman yung pastor naiwan? Sabi, kailangan natin i-obey ang Panginoon. Kailangan natin gawin kung ano yung pinapagawa niya. At kung totoong tinanggap mo siya sa buhay mo. Amen. So many people have rejected God's truth in the basis of preconceived idea. Ano ba itong preconceived idea? So meaning, information or ideas without adequate or insufficient information. Gawa-gawa lang ng tao. Mga informasyon na wala namang insufficient na adequate na information. 'Di ba? Insufficient information. People are trying to change the information from the Bible, which is why they rejected the word. Number 1 dito is false prophet. Kaya nga laging encouragement sa atin is
magbasa ng Bible dahil darating, at nangyayari na po ito, na darating ang panahon na merong mga tatayo, merong magsasalita, pero iba yung kanilang motibo. Gumagamit din sila ng salita ng Diyos, pero iba yung motibo nila. Tinitwist nila yung salita ng Diyos. Naaman become angry. Isa sa mga pagkakamali niya is yung nagalit siya. Bakit nagalit? Diba, sabi ko nga kanina, hindi niya inaasahan na si Gehazi yung haharap sa kanya mula doon sa labas ng bahay. Nandun siya, kasama yung mga servant, si Elisha. Nung binigyan siya ng instruction, nag-ano pa siya, nagdalawang isip pa siya. Kasi hindi yung ganun yung inaasahan niya. Naaman didn't like the instruction which he received. Hindi niya nagustuhan yung instruction na narinig niya. And many became angry today when they hear the truth of God's word. Amen. Madaming nagagalit pag nakakarinig sila ng salita ng Diyos. Maraming nagagalit pag sinishare natin sila. Madaming nagagalit dahil pinag-uusapan ay Diyos. Pinag-uusapan ay Bible. Alam niyo po ba na isa ako sa basher ni Manny Pacquiao nung araw. Nung yung hindi pa Kristiyano si Manny Pacquiao. Pero nung nakita ko na si Manny Pacquiao na lumalabas sa TV at nagsishare na siya ng Word of God, parang nag-iba na yung pagtingin ko sa kanya. Sinasabi ko nga, Bible na naman. Diyos na naman yung pinag-uusapan niya sa TV. Di ba? Tapos alam niyo po ba na nasisi ko pa siya nung nagtatalo na siya? Kasi nag-born again ka eh. Kaya ka natatalo. So, ganun tayo, di ba? Pag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, pag galing sa Bible, nagagalit tayo. Yun, alam ko po na yung iba na pagdaanan niyo yan, iba kahit doon sa ating pamilya, di ba? Pag sinishare natin sila, isa sila sa mga nagagalit sa atin, sa mga kaibigan natin. Hindi nila matanggap. But we are still praying, di ba? Continuous praying para na makilala din nila yung ating Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. At tulad nga ni Manny Pacquiao, di ba, ngayon? Di ba? Isa sa mga nagustuhan kong kanyang testimony is naranasan niya na humawak ng milyon. Naranasan niya na humawak ng bilyon ng salapi. Pero hindi pera o kasikatan yung makakapag-satisfied sa'yo. Jesus Christ lang. Yung Panginoon lang natin ang makakapag-satisfied sa ating buhay. Unwilling to accept that there is only one church. Yung prayer kanina ni Pastor, di ba? Now we are the church and Jesus Christ is the head of the church. So Jesus Christ. May mga ibang paniniwala na hindi nila kayang tanggapin na si Jesus Christ ay Diyos. Sinasabi lang nila, propeta. Di ba? Hindi nila kayang tanggapin na si Jesus Christ ay Diyos. Di ba? Madami. Ephesians 1:22-23. And he put all the things under his feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. So we are the church and Jesus Christ is the body of the church. Sorry. Jesus Christ is the head of the church. Number 4, Naaman wanted his way.
But Naaman was angry and went away saying, Behold, I thought that he would surely come out to me and stand and call upon the name of the Lord his God and wave his hand over the place and cure the leper. Naaman had already figured out how he would be cured and no other way would do. So, unti-unti niya nang nakikita kung paano siya gagaling. Ang problema lang is hindi naman siya sumusunod. People today want to be saved, but only according to their ways or plan. People today want to be saved, but only according to their ways or plan. Decision making, di ba? Sa atin, decision making, alam na natin na narinig na natin yung salita ng Diyos, alam na natin ang katotohanan, nagbabasa na tayo ng Bible, nakaka-attend na tayo ng church. But some people still going to the wrong church. Even they already know the truth. Then dahil doon, lalabas na yung mga problema. Katulad nga sinabi ko kanina, decision making, their plan is not according to the will of God. Pag ang plano natin ay hindi naka-align sa will of God, 100% po, apektado ang buhay natin. Maaaring ngayon, nararanasan natin na maganda. Ganun yung grace ng Panginoon eh. Kahit mali yung desisyon natin, but tingnan natin yung mga consequences ng mga ginagawa natin. Kaya nga dapat always naka-align dun sa plano ng Panginoon. Ganun din si Naaman, di ba? Although kilalang tao siya, madami siyang servant, mayaman siya, di ba? Pero wala naman siyang Diyos. Hindi niya alam kung ang ginagawa niya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, di ba? Hindi siya naniniwala. Iba-iba yung way ng kanyang buhay. And kung saan-saan siya lumalapit. Naaman wanted to substitute. 2 Kings 5:12, Are not Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, better than all the water of Israel? Could I not wash in them and be clean? So he turned and went away in rage. Nung nalaman niya kung saan siya lulublob, kung saan siya pinapapunta siya sa Jordan River eh. Pero gusto niyang palitan. Bakit hindi doon sa Damascus River? Ano ba meron doon sa Damascus River? Siguro, maaaring ganun, di ba? Hindi komportable din na mag-swimming doon. But doon sa Damascus River, the beauty of surroundings of Damascus River are special due to the abundance of water. Maganda yung tubig, di ba? Kaya-aya mag-swimming, di ba? Yun yung gusto ni Naaman. Bakit ako pupunta doon? Dito na lang ako sa Damascus River. Kaysa dyan sa Marome. Ayoko dyan. Yan yung Yan yung gusto niya. He wanted to substitute the rivers of Damascus for the river of Jordan. Ganon din minsan sa atin, di ba? Pag may pinapagawa ang Lord na nawala sa comfort zone natin, mag-iiba yung ating desisyon.
Like, nung pinag-aaralan ko to, bigla ako naisip na, di ba gusto natin substitute, di ba? Pag may gawain dito sa church, pag wala dito sa South, bakit dun sa Salmia? Pwede naman dito sa South. CPM, dapat dito na lang para makapunta. Ba't dun pa sa Salmia? Di ba ganun minsan? Gusto natin malapit, gusto natin komportable tayo, di ba? At tulad nito, pag inassign ako ni Pastor Roy na mag-preach, di ba? Hindi ako komportable, but ito yung pinapagawa ng Diyos. Ito yung pinapagawa ng Lord sa atin, di ba? Doon tayo sinusubok ng Panginoon. Doon tayo itinetest ng Panginoon. Especially pag hindi tayo komportable sa ginagawa natin. Multitudes today, they think they can be saved by substituting human things for the things of God. Human creeds for the Bible. Second Timothy 3:16-17. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. May mga tao ngayon na sabi ko nga kanina, tinitwist nila yung salita ng Panginoon, yung salita ng Diyos. Tinitwist nila, puro magaganda lang yung kanilang sinasabi, di ba? Pero, alam niyo po ba, ang salita ng Diyos is for teaching, for reproof, nire-rebuke din tayo ng Panginoon. Tinuturuan tayo ng Panginoon, kinokorek tayo ng Panginoon. Di ba? For training in righteousness. Ini-equip tayo. May mga trainings dito, ganon din ang ginagawa sa atin ng Word of God. Tinitrain din tayo ng salita ng Diyos para sa atin, para ma-equip tayo. Para pagdating ng araw, na dumating yung panahon na kagaya ni Naaman, alam natin yung gagawin natin. Naaman was so blessed only at obedience. 2 Kings 5:14. So he went down and dipped himself 7 times in the Jordan, according to the word of man of God, and his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. So dito, dahil sa obedience sa Panginoon, dahil sa obedience niya sa Panginoon, is nakita natin yung kagalingan niya. Sumunod siya doon sa pinapagawa ng Diyos. And ano nangyari? Gumaling siya. Naaman had to recognize and accept God's way and obey before he was cured of leprosy. Kailangan natin i-accept yung kaparaanan ng Panginoon para sa atin. I-accept yung kaparaanan ng Panginoon kahit mahirap, pero dapat nating i-obey. Para sa ating kagalingan, di ba? Para sa ating kapakanan. No one can be saved today until he believes God and renders obedience to His will. No one can be saved today until he believes God. Romans 10:17. So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Kasama sa obedience yan. Hindi tayo makakapag-obey sa Panginoon kung ang faith natin is mahina. Kaya nga, ini-encourage tayo ng Word of God na makinig ng salita ng Diyos para ma-equip tayo, para yung faith natin is maging malakas. Pansinin niyo mga kapatid, pag ang lagi natin pinapakinggan is yung mga
example, ang mga toxic sa mga surrounding natin. Di ba, ano natin, epekto nun? Minsan naging toxic na rin tayo, di ba? Minsan nadadala tayo, di ba? Kaya nga ito encouragement ng Panginoon. Mas lalo tayong nakikinig, mas lalo tayong nakikinig sa mga salita ng Panginoon, preaching, worship song, di ba? Yung mga makalangit na mga kanta, di ba? Is nakakapagpatatag ng ating pananampalataya. Second po is sa John 8:24, I told you that you would die in your sin, for unless you believe that I am he you will die in your sin. We need to believe. We need to believe sa ating pananampalataya. We need to believe kung sino yung ating Diyos. We need to believe kung sino yung nagligtas sa atin. We need to believe kung sino yung nagpapatawad sa atin. We need to believe that we are all saved because of Jesus Christ. Luke 13:3, no, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. Repent. Araw-araw po, nagkakamali tayo. Araw-araw, nagkakasala tayo. And araw-araw, kailangan din po natin mag-repent. At araw-araw, kailangan din po tayo magpalinis sa Panginoon. Bakit po? Dahil hindi natin makakaharap ang Panginoon kung tayo madumi sa Kanyang harapan. Yun po yung katotohanan. Kaya kailangan po nating magpalinis, mag-repent kung ano yung ginagawa nating mga hindi kalugod-lugod sa Kanya. And last po is Romans 10:9-10. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. We need to confess. We need to confess in our mouth that Jesus Lord is raised from the dead and we will be saved. Araw-araw, kailangan din po natin i-confess ang ating mga kasalanan sa Panginoon. And for our conclusion po, wealth, honor, fame, and riches are no protection against the troubles of life. Kagaya po ni Naaman, nandun ang kanyang wealth, honor, kilala siya, mayaman siya, madami siyang servant, protektado siya, but hindi siya ligtas doon sa troubles ng buhay. Magkakaproblema pa rin siya, makaka-encounter pa rin siya ng mga problema. God does not always work according to our expectation. Hindi lahat ng pagkakataon, ang Diyos ay nagwo-work doon sa ating ine-expect. Kasi kung ganun yung kaisipan natin, hindi tayo na lang yung nasusunod. Di ba po? Kaya, kung hindi man na a-answer yung panalangin natin ngayon, may ginagawa ang Diyos para sa atin. Maaring ikakasama natin yun. Diba? Maaring pinaghihintay lang tayo ng Panginoon. Kaya hindi po sa lahat ng pagkakataon, mag-work ang Panginoon doon sa ine-expect natin. And alam po natin, pag nag-expect tayo, masakit, di ba? So, lagi nating ipag-pray kung ano yung will ng Panginoon para sa atin. Anger is enemy of breakthrough and blessing. Lagi kang galit.
Sino ba laging galit? Lagi kang galit. Di ba? Anger is an enemy of breakthrough or blessing. Paano lalapit yung blessing? Lagi kang galit. Di ba? Yung sinasabi ng nanay ko lagi. Paano ka pagpapalain lagi kang galit? Kailangan nating maging mahinahon. Kailangan nating ibigay yan sa Panginoon. Don't let pride get in the way of your blessing. Yan, yung pride. Yung obedience ay pinakita ni Naaman sa atin. Na kahit mahirap, kahit iba yung, hindi yung ine-expect niya, di ba? Pero yun yung gusto ng Panginoon sa atin, gawin natin. So no matter how powerful we think we are, we should be humble to listen to those who will lead. Napakalaga po. Mahalaga, especially ito po natutunan ko bilang isang manggagawa sa Panginoon dito sa church, na mahalaga na maging humble tayo, lagi tayo magpasakop doon sa nakakataas sa atin, leaders, pastor, yung mentor natin. Dahil hindi naman po yan inilagay ng Panginoon ng wala lang. So we often expect things to be done according to the way we think they should be done. God does not think the way we think they should be done. He is always working for our good and His glory. So God's instructions are always simple. Simple, di ba? God's instructions are always simple. But sa side natin, pinapahirapan lang natin sa sarili natin, di ba? So, God's instructions are always simple. Let us key to His instruction with humility and trust to obtain His blessing. So, may God bless us richly with this word in Jesus' name. Amen. Yun lang po.